Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ngayon pong Enero ay National Bible Month at ito pong huling linggo ng Enero ay pinagdiriwang po natin ang National Bible Week. Mula pa noong 1982 ay pinangunahan na po ng Philippine Bible Society o PBS ang pambansang buwan ng Biblia upang bigyan diin ang kahalagahan ng paggugol ng panahon sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At tulad nga po ng PBS, na isa sa ating mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC sa matagal ng panahon, naniniwala po kami na ang Biblia ang dapat maging pundasyon ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang po dun sa mga gawain o paniniwalang nauukol lamang sa relihiyon. Sa katunayan, ito, ang Biblia, ang batayan ng lahat ng nilalaman ng ating mga broadcast. Mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pangangaral nito, pagpapayo sa pamilya, kalusugan, musika, drama, maging ang pagpapahayag ng balita at mga talakayan sa mga napapanahong issue, sinisikap po naming ituon kung ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Gaya nga ng sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanatang 4, Talatang 4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya't huwag mo nang ilipat ang iyong stasyong pinakikinggan at kung ikaw naman ay nanonood sa YouTube o sa Facebook, abay mag-like naman po kayo at mag-subscribe upang mapanood ang iba pang mga video mula sa FEBC Philippines. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para po sa ating programang The President's Report. Ilang taon na po ang nakalilipas at natagpuan po ni Ate Elvira Delgado o Ate B kung tawagin ang ating FEBC station sa Legazpi, ang Care 104.3 The Way FM, habang naghahanap po siya ng stasyon sa kanyang radyo. Hindi niya alam na ang stasyon ang makatutulong upang siya ay makapagbukas ng isang libro na makapagbabago sa kanyang buhay. Pakinggan po natin ang kanyang kwento. I am Bea Delgado. I'm a retiree, a government retiree. I'm from Legazpi. I have a prayer after my retirement. I said, Lord, can you bring me closer to people who are strong in their their life? Bring me closer to them, so I'll be strong also. In the morning, I have this habit. I'm looking for the station in the morning that is quiet, something that will give to prepare me for the day. 4 years ago, early in the morning, I heard somebody talking. It was Pastor Rico, and I found the prayers very touching, very real. Then after that, what happened? I started to read the Bible. Tried my best to depend on what is the word of God, what He's saying there. Now, there are many things I thought I knew about Christianity, about Him, and yeah, it's true. It helps to read. And in the prayer, when we say prayers, I transition from the memorization to the more spontaneous kind. I prayed for this thing, even gave me more than what I asked for, people to journey with me. And they are here. They are becoming my friends now. And with this kind of environment, which I need, I know I need it, no? To be able to grow. I'd like to share the gospel,
sanitation issue, to members of my other family and my friends. So, here I am. I'm ready. It's not maybe easy, but I think I'll make it. I should have known this bit earlier, but always in God's time, as they say. Maraming salamat, Ate B, sa pagbabahagi mo sa amin ng inyong kwento. Mula po sa pagiging listener, ngayon po, siya po ngayon ay host ng panglingguhang programang Music and Memories sa CARE 104.3 The Way FM. Maraming salamat, Ate B. Bawat taon po nakakatanggap po tayo ng ganitong klaseng feedback mula sa ating mga tagapakinig kung paanong nangungusap sa kanila ang mga mensahe mula sa Biblia sa mismong punto ng kanilang pangangailangan. Tunay ngang ang salita ng Diyos ay nangungusap, nagdadala ng kagalingan, nanunumbalik ng pag-asa at nakapagbabago ng puso. Walang sino man po makauunawa kung paano kumikilos ang banal na espiritu sa puso ng bawat tao habang sila po ay nakikipag-ugnayan at tumutugon sa kanyang salita. At dahil ang mga ito ay hindi naman po ito mga kwentong hinabi lamang ng mga malilikhang isip ng tao. Sa halip, ang Biblia ay kinasihan ng Panginoon at tunay na makapangyarihang salita ng Diyos. Tulad nga ng sinabi ni Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo, kabanatang 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang patotoo ni Ate B ay isa lamang sa marami pang mga kwento ng mga taong namulat ang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita sa radyo. Mayroon din pong mga tao at mga tagapakinig na tanging ang kanilang radyo lamang ang kanilang pinanggagalingan ng salita ng Diyos dahil wala silang access sa mga nakalimbag o mga digital Bibles o maging ang mga simbahan ng mga pastor sa mga kadahilanang tulad ng malayong distansya ng kanilang tirahan mula sa kanilang simbahan o ang kakulangan ng pagkakasali ng Biblia sa kanilang sariling wika o dahil na rin sa paghihigpit ng kanilang pamahalaan sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Naku, matutulungan po natin sila na maabot sa pamamagitan ng isang donasyon. Malaki man o maliit, ang bawat handog ay makatutulong po upang mapalakas at mapalawak ang sakop ng ating mga broadcast. Mapanatili ang ating mga online platforms at makapagdala po tayo ng mga kasangkapan gaya na lamang po ng Portable Missionary Radio at Biblia sa mga komunidad na wala pong access sa mga ito. Kung nais mong tumulong, abay mangyaring bisitahin po ang donatenow.febc.ph o mag-follow po sa amin sa Facebook at FEBCPH para po sa mga karagdagang impormasyon. Tulad nga po ng sinasabi ng awit, read your Bible and pray every day. Araw-araw magbasa ng Biblia at manalangin. At isama mo na rin kami sa inyong panalangin. Naway maging tapat at totoo ang aming pagbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat pagsasahimpapawid ng FEBC Radio. Ipanalangin din po na patuloy na kumilos ang banal na Espiritu sa puso ng bawat nakikinig upang sila ay tumugon sa kanyang panawagan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew para na naman sa isang edisyon ng The President's Report. Lagi pong mag-ingat at pagpalain po kayo ng Diyos. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.